Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin niyo akong guro dahil may tuturo ako sa inyo. Do not skip this. May kailangan kayong malaman bago ako magsimula. You see, gaya ninyo, dati rin akong mahilig makinig sa mga motivational videos dahil masarap sa pakiramdam maging motivated. Parang kayang-kaya mo nang gawin ang lahat at gustong-gusto mo nang magsimula. Ngunit, may biggest downside ang motivation. Ito ay emosyon lang na naglalaho rin pagkaraan ng ilang sandali. Gigising ka na lang na nilalambot at wala ng motivation para magpursigi. It will never get you where you are going. Gayunpaman, may 5 great motivators na binabaliwala lang ng karamihan at ang 5 ito ay hindi nawawala sa ating buhay. Patuloy itong nakakabit sa atin. Hindi natin ito matatakasan. Pwede itong maging source ng unlimited motivation nyo kung aware kayo at alam nyo ang gagawin. You cannot escape it. You can only act on it, and that's the good thing. Kung hindi sila nawawala, ibig sabihin lagi lang silang nandyan upang gawing motivations. Don't forget to like and subscribe. It really supports the channel. Let's begin. Number 1. Hungry stomach. This is a great motivator to pursue success. Ngunit binabaliwala lang ng maraming tao. Kapag nangalaman sikmura nila, panandali ang solusyon lang ang kanilang hanap. Mapawi lang ang kumakalam na sikmura. Maitawid lang ang gutom. Wala namang mali dito. Ngunit, gaya nga ng sinabi ko, kasama natin ito palagi. Ang panandali ang solusyon sa pangmatagalang problema ay parang bubble gum lang sa lumalaking butas ng bubong. Unfortunately, karamihan ng tao hindi nakikita ang biyayang bigay ng kumakalam na sikmura. You see, we are designed for survival. Kapag nakaramdam ng matinding gutom ang katawan natin, our senses go up. Our survival instinct activates. Naglalabas ang katawan natin ng energy and willpower to survive. Do you realize how powerful that is? A hungry stomach gives willpower to do whatever it takes to get what it wants. Naiisip nyo ba kung gaano ito kadelikado? Lalo na kung alam nyo kung paano gamitin ito. Your primal instinct activates when your stomach is empty. Huwag kayong maniniwala na kapag gutom ka, humihina ka. That's a weak mentality. Ang katotohanan ay, noong unang panahon, bago pa sumibol ang sibilisasyon, nakikipagsapalaran na ang mga ninuno natin sa gubat upang mangaso. At walang mga laman ang tiyan nila. Tingin nyo ba manguhuli pa sila ng hayop kung busog na sila? Tingin nyo ba tumatakbo sila ng busog na busog? Empty stomach gives energy to the body to get what it needs. Gawin nyo itong daily motivation. Kung ngayon salat kayo sa buhay at walang kakayahan na makakain ng masasarap, that is a great motivator. Use this to achieve the life you want, where you can eat whatever you like. Number 2. Empty pockets. Once you realize the true importance of money, saka ka lang makaka-relate sa sasabihin ko. You see, empty pockets is one of the great motivators na laging nandyan upang magpaalala sa iyo. But people are not taking advantage of it. Short-term solutions lang lagi ang hinahanap nila. Kung walang laman ang bulsa nila ngayon, didilhensya yan. Tapos kinabukasan, ganun lang ulit. Paulit-ulit lang, isang kayod, isang tuka. Hindi ba kayo nauumayo napapagod ng ganyan? Blessing in disguise na walang laman ang bulsa nyo dahil gusto ng mundo na lagyan nyo ito ng laman na hindi na muling mauubos pa. Puro lang kasi kayo short-term solutions. Ang panandaliang solusyon, kailan may hindi mariresolba ang pangmatagalang problema.
Teka, alam ko na kung bakit. Kulang kasi kayo sa ambisyon. Kaya short-term solutions lang ang lagi nyong hanap. Kung ganyan ang pag-uugali nyo, hindi nyo makikita ang nakikita ko sa sitwasyong walang laman ang bulsa nyo. Maraming makakapakinig ng sinasabi ko, ngunit iilan lang ang makakaintindi sa kanila. If empty pockets doesn't motivate you to earn money, you will forever be one problem away from being broke. Hindi nyo ba nakukuha ang mensahe ng bulsang walang laman? Ibig sabihin lang yan, you need to work harder and smarter until your pockets never run out of money again. Sana sa tuwing mawawalan ng laman ang bulsa nyo, maging sapat na ito para i-motivate kayo ng sarili nyong realidad. Number 3. Broken heart. A broken heart can entirely change a person. Depende na lang sa approach mo kung paano. It can change you in a negative or positive way. Kung hindi mo alam ang gagawin, sisirain ka nito. Ibabagsak ka nito hanggang sa hindi ka na makabangon. Makikita mo ang sarili mo sa salamin. Sirang-sira at nakakaawa. That's the negative side of it. Ngunit, kung alam mo ang matalinong paraan kung paano ito pagdaanan, it can be your greatest source of fuel to change your entire life. You see, kapag nadurog ang puso mo, sasabog ang emosyon mo, galit, lungkot, hinanakit. All these negative emotions are energy. Yes, they are forms of energy inside of us. Bakit nakakabuhat tayo ng mas mabigat kapag tayo'y galit? It's because emotions are forms of energy. At ayon sa science, energy cannot be destroyed. It can only be changed from one form to another. Ibig sabihin, pwede mong gamitin ang energy na iyon mula sa emosyon na nakuha mo sa heartbreak upang gawing fuel to be the best version of yourself. O kaya naman ay gamitin ka ng emosyon mo tapos sirain ka nito. Makinig kayo. Heartbreaks are one of the most painful experiences for a man. Kung hindi nyo ito kayang gamiting motivation, paluluhurin kayo nito hanggang sa hirap na kayong makabangon. Soldiers, don't ever lose your mind because of a broken heart. Number 4. Pain. Karamihan sa atin, ayaw na ayaw nito. Kahit naman ako, I hate pain so much to the point na gagawin ko lahat para lang maalis ito sa buhay ko. Pero hindi ganon ang buhay. Pain is always there and will always be with you hanggat nabubuhay ka. That's why it's an endless source of power to get motivated. Teka lang guro, paano ka magiging motivated dahil sa pain? Simple lang, use the pain to lessen the pain. You see, sinabi ko kanina na ang pain ay laging nandyan. Hindi ito mawawala, ngunit pwede mo itong bawasan. Kung nasa punto ka ng buhay mo na puro pasakit ang iyong natatanggap, ngunit hindi ka makaalis dahil kailangan mong magtiis, sooner or later, hahanap at hahanap ka ng paraan para makawala sa mga pasakit na iyon. Dahil ang tao, may hangganan lang ang pagtitiis. We can only endure so much until it is too much. At kapag hindi na natin kaya ang sakit, humahanap tayo ng paraan para makawala dito. Nakikita nyo ba yung punto? Naging motivation nyo yung pain to lessen the pain. Kung buhay mahirap kayo ngayon, isang kayo, disanto ka, madilim pa, nagtatrabaho na, at halos hindi ka na sinisikatan ng araw sa pagtatrabaho, hindi pa ba sapat na dahilan ng mga pasakit na yan upang maghangad ka ng mas magandang buhay? Buhay na hindi mo na kailangang maghirap ng sobra. Use the power of pain to get to where you want to be in life. Pain is a blessing in disguise. Be grateful. Number 5. Pleasures.
Akala ng karamihan na masama ang pleasure sa iyong progress dahil isa ito sa mga distractions na sisirain ang focus mo. Totoo naman yan. A man who lacks purpose distracts himself with pleasures. Karamihan sa mga tao, wala silang kamalayan sa tinutukoy ko. Pleasure can be a great motivator just like pain. Hindi lang kayo aware sa bagay na ito. Baka ginagawa nyo na ito, hindi nyo lang alam. You see, just like pain, namomotivate tayo upang i-lessen ang pain. Pleasure is the opposite. Marahil ay hirap ka sa katayuan mo ngayon sa buhay at hangad mo ang marangyang buhay. That's pleasure. You are aiming for pleasure. Your motivation is pleasure. To experience pleasure, maranasan at matamasa yung kaginhawahang hinahanap-hanap mo sa buhay. That's how you use pleasure as motivation. Kaso ang nakakalungkot, most people get stuck in bad pleasures. Marahil ay malungkot at puno ng pasakit ang buhay nila, kaya idinadaan nila sa mga maling ginhawa na ang akala nila ay tama. Ang tinutukoy ko ay bisyo. Kahit ano pang bisyo yan na naging addiction na, sisirain ka niyan. Bubulagin ka nito at ilalayo ka sa potensyal at purpose mo. Pipilayan ka niyan hanggang sa wala ka nang marating sa buhay mo. Temporary pleasures ang tawag dito, and it's bad. Avoid these temporary pleasures in your life. Sisirain niya ng focus nyo. Alalahanin at gamitin nyo ang 5 iyan bilang motivation sa tuwing kayo'y nanghihina. Kapag naranasan nyo ang 5 yan, doon nyo palang mas maiintindihan ang mga sinabi ko. Experience is the best teacher. Hindi ka lang yan basta imo-motivate. Didisiplinahin ka rin yan ng malala. Nga pala, kung nagustuhan mo ang video na ito, kindly like and subscribe. Mas palakasin pa natin ang puwersa natin. Ang nais ko'y lahat makarinig ng mensahe. Maraming salamat. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, mga tapat kong kawal.